palagay na natin, totoo yung sinasabi mo, eh ngayon, sabihin mo yung totoo tungkol sa pagpatay kay Archie Estrano. Isang estudyante ng Mapua University na pinatay noong 1977. Kasi sabi ng korte sa Hawaii, in the Trajano versus Marcos case, si Amy Marcos ang nagpapatay kay Archie Estrano. The court ordered her to pay billions, I think $4 billion, or 4 billion pesos rather, to the family of Trajano for damages. Pero mukhang hanggang ngayon hindi siya napapatupad. So, yun nga, yung pangbabaluktot talaga ng kwento para baliktarin yung totoong nangyari in favor of one political family, one politician, or one political group, or one influential sector. Diba? So, ang papel ng mga organisasyon tulad ng sa amin, ng mga mamamahayag, ng mga manunulat, ay panatilihin yung totoong kwento. Hindi lang naman ito usapin ng facts eh. Although that is very important, that's at the central core of the discussion about historical distortion. Usapin din ito ng paano mo ikikwento ang tunay na nangyari sa isang bansa na ayaw nang kilalanin yung totoong nangyari. So doon kailangan yung more than the factual storytelling is the art of storytelling itself. Para mapanatili yung pambansang alaala, as we always say, yung national memory tungkol sa mga yugto nating kasaysayan like martial law.